Magandang araw, ang ibabahagi ko sa inyo ay talambuhay ni Ginoong Francisco Balagtas. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko sa inyo ay talambuhay ni Ginoong Francisco Balagtas. Ginoong Francisco Balagtas ay isang kilalang Pilipinong makata at may akda. Siya ay kinikilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluwensya sa panitikang Filipino. Ang sikat na romantikong pag-iibigan ng ika-19 na siglo, ang Florante at Laura ay ang kanyang pinakamainam na likha. Si Ginoong Francisco Baltasar na may palayaw na Kikong Balagtas o Kiko ay isinilang noong Abril 2, taong 1788 kina Juana de la Cruz at Juan Baltasar sa baryo Panginay, Bigaa na kilala ngayon bilang Balagtas sa kanyang karangalan. Sa lalawigan ng Bulacan, siya ang bunso ng kanyang mga kapatid na sina Felipe, Concha at Nicolasa. Aral si Francisco sa isang parochial school sa Bigaa kung saan pinag-aralan niya mga panalangin at katekismo. At kalaunan ay nagtrabaho bilang houseboy para sa pamilyang Trinidad sa Tondo, Manila kung saan siya ay pinag-aral ng kanyang tiyahin sa Kolehiyo de San Jose. Noong taong 1812, nagtapos siya sa degree ng Crown Law, Spanish Latin Physics Christian Doctrine, Humanities and Philosophy. Ang kanyang dalawang dating guro na sina Dr. Mariano Pilapil at Jose de la Cruz na isang bantog na tondo poet ang nagturo sa kanya kung paano magsulat ng mga tula. Hinamon ni Ginoong Jose de la Cruz si Balagtas upang mapabuti ang kanyang pagsusulat. At noong taong 1835 ay natagpuan niya ang kanyang musa na si Maria Asuncion Rivera nang lumipat siya sa Pandacan. Nagsalita siya tungkol sa kanya sa Florante at Laura bilang Celia at Mar. Si Ginoong Balagtas ay ni Ginoong Mariano Capule, isang maimpluwensya at mayamang lalaking kalaban niya sa pagmamahal kay Celia. Habang nasa ay isinulat ni Balagtas ang kanyang makasaysayang piraso ng Florante at Laura na inspirasyon ng mga elemento ng kanyang kasalukuyang buhay. Kanyang tula ay nakasulat sa Tagalog, bagaman sa panahong iyon, ang Espanyol ay ang dominanteng wika sa pagsulat sa Pilipinas. Pinalayas si Balagtas mula sa bilangguan noong taong 1838 at inilathala niya ang Florante at Laura noong panahong iyon. Naging katulong siya sa katarungan ng kapayapaan nang lumipat siya sa Balanga, Bataan noong taong 1840 at pagkatapos ng 16 na taon ay naging Major Lieutenant at punong tagasali ng hukuman. 2 taon matapos niyang makilala si Juana Chambeng ng Orion, Bataan, sila ay nagpakasal noong Hulyo 22, taong 1842. Nagkaroon sila ng 11 anak, 5 lalaki at 6 na babae. Gayunpaman, 7 lamang sa kanila ang nabuhay. Noong taong 1849, inutos ni Gobernador General Narciso Claveria na ang bawat katutubong Pilipino ay magkaroon ng apelidong Espanyol. Pagkatapos nito ay naging kilala si Balagtas bilang Ginoong Francisco Baltasar. Ginoong Balagtas ay sa ikalawang pagkakataon noong taong 1856 nang ipahayag ang reklamo ng isang kasambahay na pinutol niya ang buhok nito. Siya ay napalaya noong taong 1860 at ipinagpatuloy ang kanyang pagsusulat ng tula. Si Balagtas noong Pebrero 20, taong 1862 sa edad na 74. Ang kanyang huling hangarin ay walang sino man sa kanyang mga anak ang sumunod sa kanyang mga yapak sa takot na sila ay dumaan sa parehong mga paghihirap na kanyang dinanas. Sinabi pa niya na mainam pang ang kanilang mga kamay kesa mga ito ay maging manunulat. Ginoong Balagtas ay lubos na pinahahalagahan sa Pilipinas na ang Pilipinong termino para sa debate,
gamit ang ekstemporaryong taludtod ay ipinangalan sa kanya, ang Balagtasan. Ipinangalan din ng isang paaralang elementarya sa kanyang karangalan, ang Francisco Balagtas Elementary School or FBES na matatagpuan sa kahabaan ng Alvarez Street sa Santa Cruz, Maynila. Ang link na ito ang aking source sa written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Walang buhay ni Ginoong Francisco Balagtas. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!